Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ni Libra energies for the week. So, yung first card po ninyo, this is your current energy, the lovers. Yung next card ninyo, what to embrace this week. What to avoid, no? This week, anong dapat ninyong iwasan. So, your next card would be your possible accomplishment. We have the Nine of Swords, blessings and opportunities. Yan ay Ten of Wands. Ano naman yung possible obstacle ninyo? We have the Two of Cups. Yung advice sa inyo ng Spirit, we have the King of Cups. Ayan. So, yung theme ninyo for the week, we have the Six of Cups. Ayan. So, marami-raming cups energy. Meron din swords energy. So, halo-halo lang, no? Yung inyong emosyon, ng inyong isip, yung ganon. So, Six of Cups is about reminiscing the past, you know. Probably, ang iba sa inyo dito, baka namimiss ninyo ang inyong mga kapamilya, or mamimiss ninyo ang inyong mga kapamilya, loved ones ninyo, kaibigan, mga ganon. Kaya, maaari na ang iba sa inyo will be traveling home, or maybe you are visiting home, visiting your loved ones, or visiting your friends, mga ganon. So, definitely, may travel, no? May travel dito na pwedeng mangyari for some of you. Kaya mag-iingat po kayo and have fun. Okay? So, merong pagbabalik. So, the lovers is your current energy. So, there could be something na kailangan mong pagdesisyonan sa ngayon. Importante, no? During this time, meron kayong importanteng kailangan pagdesisyonan, and that could be related to relationships. At ang relationships naman na ito, it's not just limited to love and romantic relationship. Pwede na relationship ninyo to sa mga kapamilya ninyo, relationship sa kaibigan, or yun nga, pwede talagang sa karelasyon ninyo, ka-love life ninyo. Maaaring meron kayong kailangang pagdesisyonan related to that relationship with that person. Pwede na kasi si Six of Cups, this is an energy of pagbabalik. Baka meron ditong magbabalik sa inyo na former ninyong kaibigan or former ninyong jowa. At kung kayo ay single pa sa ngayon, baka merong magta-try, no, na makipagbalikan sa'yo. Baka sa pag-uwi mong yan, no, sa pagbabalik mo sa kung saan ka man papunta, maybe sa pag-visit home ninyo, diba? Baka makita mo uli, no, itong mga taong ito, yung kaibigan mo, yung dati mo naging kaibigan, at dati mo naging jowa. So, baka doon kayo muli magka-encounter, no, at kayo ay magkausap muli, at yun nga, baka mag-propose siya na magbalikan kayo, or makabalik man lang siya sa buhay mo, maging parte siya muli ng buhay mo, no? So, congrats. For others of you, meron ditong pagla-level up, no, ng inyong commitment with your person, or baka merong papasok sa bagong love and romantic relationship. So, ano ang dapat ninyong i-embrace this week, which is the Six of Swords? So, most likely, moving on ito sa Six of Swords. So, most likely, kung sino man itong makikipagbalikan sa'yo or gustong bumalik sa buhay mo, pwedeng hindi na ito uubra sa'yo. Maaaring even if it's been a while, it's been a long time na nangyari, kung bakit kayo nagkahiwalay or ano man ang dahilan ng inyong paghihiwalay, it's not it doesn't matter to you anymore, no? At hindi mo na to bibigyan ng pagkakataon, no, na bumalik pa sa buhay mo, kung sino man yan, maging ex-jowa mo yan or ex-kaibigan. At mas gusto mo nang totally mag-move on ka na from that person, as in no cords attached na kayo.
no? As in, talagang totally you will disconnect. Totally, that thought of getting together again is gone, no? As in, totally wala na. So, anong dapat ninyong iwasan? No, this is tower energy. Anong dapat ninyong i-avoid dito sa energy na to? This is transformation. Okay? And merong mga iba't ibang parte ng buhay ninyo na maaring maapektuhan ng pagbabagong ito. Kasi yung pagbabagong ito, this is not your plan or your initiative. Hindi ito galing sa'yo. This is the universe doing it for you na pagbabago. Kaya iwasan ninyong sabutahiin pagbabagong ito. Kasi this is divine timing has come for your situation to change. Kaya kung hindi mo to ginagawa ng paraan na baguhin ang inyong sitwasyon, it is the divine universe going to do it for you. Kaya as much as possible, wag na ninyong kontrahen, wag na ninyong questionin. Kumbaga, sumabay na lang kayo sa agos ng buhay. It's because this is the divine universe's way helping you better your situation or improve your situation. Kaya, hayaan na natin itong magbago, ang dapat magbago. Mag-adjust na lang kayo. Sumunod na lang kayo sa agos ng buhay. Okay? So, yung possible accomplishment ninyo is the Nine of Swords. Nine of Swords is about stress, nag-worry, nag-stress, nag-worry, sobrang nag-iisip. Ang iba sa inyo dito siguro, anxiety na, yung ganon, no? At ang magandang gawin dito is for you to transmute whatever these negative feelings and emotions and thoughts na nandiyan sa sarili ninyo. Okay? Kasi unang-una, yung mga negativity na yan, it's not going to help you better your life. 'Di ba? Hindi yun makakatulong Bagkus, it's going to complicate things, 'di ba? Mas lalo lang magugulo kumbaga ang sitwasyon ninyo. Kaya as much as possible, i-transmute ninyo ito into something positive. I-transmute ninyo into something better, 'di ba? Na pakiramdam or na situation. Okay? So, tanggalin na as much as possible yung pag-worry na yan. Kasi it will just sabotage positive energies na meron kayo. No? Kung patuloy kayo na magkaka-anxiety, patuloy kayo na mag-worry, 'di ba? So, better if you just better if you just offer everything to God. Offer everything to the divine, 'di ba? Ito nga, surrender, no? Surrender ninyong lahat para maging maayos na babaguhin na ng universe ang sitwasyon ninyo. So, just surrender to it. Wag na kayong mag-alala, wag kayong matakot for whatever might happen. Ang mahalaga dito, nagtitiwala kayo sa divine universe, nagtitiwala kayo sa kanyang plano, at sumabay na lang kayo sa agos ng buhay. So, ano yung possible blessings and opportunities na maaaring dumating? We have the 10 of Wands. So, siguro, kung ano man itong babaguhin ng universe sa buhay mo, that is something that's really super mabigat na para sa'yo. Kasi 10 of Wands is about burden. No, this is about burden. And you're going to put an end to that burden. Or, pwedeng kusa mo to na i-let go, i-release kung ano man itong nagpapahirap sa'yo. Or, ito yung mangyayari rito sa Tower Energy. Na maiaalis ka or aalisin ka ng universe sa sitwasyon na to na nagpapahirap sa'yo or nagpapabigat na sa'yo. And there is a new beginning dito sa 10 of Wands. Kasi 10 represents endings and beginnings. Diba? So, yung blessing ninyo rito is magkakaroon kayo ng bagong pagkakataon to live your life anew. To live your life comfortably na sa ngayon. Mawawala na yung stress ninyo, mawawala na yung bigat, yung burden, emotional or physical or mental, 'di ba? That will be gone.
So, ano yung possible na obstacle dito or challenge na maaaring maranasan ninyo? We have the Two of Cups. Siguro, yung mahirap dito is yung hindi na siguro kayo basta-bastang magtitiwala, no, sa ibang tao. Even if may mga tao dito siguro na gustong tumulong sa'yo, gustong sumuporta sa'yo, parang magdadalawang isip kayo. You know? Baka magdadalawang isip kayo. Baka kasi marami na kayong, yung parang naano kayo, nadala. No? May mga nangyari na sa inyo in the past na parang baka na-betray kayo na kung sino man. No? Kaibigan man yan, or tao, or kapamilya. Kaya ngayon, when there is a new person that trying to come sa buhay mo or maging parte ng buhay mo, parang hindi ka na yung bastang nag-entertain, no, ng mga tao, whether that is pakikipagkaibigan lang or pakikipagrelasyon. Ano na, yung parang ano na kayo, you are very wary na, you know, yung hindi na kayo agad-agad, hindi na kayo very welcoming sa mga strangers, yung mga ganon, no? As in, talagang aaralin mo muna yung tao, papakiramdaman mo muna yung tao, natuto na kasi kayo, which is really good, 'di ba? Para hindi na kayo muling mabudol. So, ano yung advice ng spirit sa inyo? We have the King of Cups. So, King of Cups, maaari na meron kayong dealings with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Baka sila yung mga kaibigan mo or mga mentor mo na spiritual guide mo, yung ganon, no? They are the ones, or he is the one na maaaring makatulong sa iyo na magkaroon kayo ng grounded state, kumbaga. Kasi dahil siguro sa mga pagbabagong ito, mga biglaang mga pangyayari sa buhay mo, baka ma-ungrounded kayo, 'di ba? Magulat kayo, mga ganon. So, sa King of Cups could be someone that will be there for you, to support you, to help you ground yourself, 'di ba? At saka maaring siya din yung talagang laging linaw ng inyong isipan, no? Maaring isa siyang napakagaling talaga na advisor, at yung magandang advice niya will be given to you, 'di ba? Yun ang maitutulong niya siguro sa iyo at this time. So, tignan natin kung ano yung final message ni Libra. We have Sooth. Ayan. So, you may need to relax. You may need to relax. You may need to take a step back sa kung ano man ang nagpapa-stress sa'yo, ano man ang nagpapapagod sa'yo, and bigyan mo ng panahon ang sarili mo to breathe. Give yourself time to breathe. Give yourself time to relax, no? And declutter your mind. Okay? Para kahit papaano makaluwag, kumbaga ng konti, yung nararamdaman ninyo at iniisip ninyo. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.